Muli na naman kaming bumalik sa tahanan ni Tatay Ramon upang subaybayan ang kanyang panibagong karanasan na talaga namang hindi niya malilimutan magpakailanman. Dito mismo sa kanyang bakuran, ang mga ligaw na kaluluwa na talaga namang hindi matahimik. Kaya samahan niyo ako ngayong araw na ito upang kausapin natin muli si Tatay Ramon na talaga namang kahit ako mismo ay kinikilabutan habang sinasalaysay niya ang lahat ng karanasan niya dito mismo kung saan siya naninirahan. Noon ngang nagiinuman yung mga anak ko dito sa kubong ito, mga alas 10 ng gabi. So, may nakita silang lalaking nakaitim dito, tapos nakukurbata pa. Diyan sa kubong yan. Susubukan na namin sanang pasukin ang kubong ito, ngunit parang may pumipigil sa aking mga paa na parang may humihila sa akin na wag daw akong pumasok sa loob ng kubong iyan. Pagkatapos dito sa iskinitang ito, meron pa din dumadaan, nakaitim din. Ang taas na lalaki, maitim. Dire-diretso dyan. Sir, simula ng yung nakita niyo yung nakita ng anak niyo na kulay black ba? Black, black. Ano oras yun? Alas 10 ng gabi. Parang gano'n, mga alas 10, mahigit pa, gano'n. Tapos sumunod yun, hindi na sila nagdaan dyan, nag-stay dyan. Hindi na, natatakot nga yung mga anak ko. Gawa nga nung laging pinakikitaan dyan nung lalaking maitim. Dito nakita nung anak ko yung lalaking maitim. Kaya yung mga anak ko, hindi na nagiinom dito sa kubo. Kaya natatakot nga dito sa lugar na ito, yung talagang may nagmumulto dito sa kubong to eh. Talagang tambayan pa talaga nila yan? Oo, tambayan yan. Lagi sila nagiinom dyan. Dito nga nagiinuman yung mga anak ko eh. Siguro mga alas 10 hanggang 11 ng gabi. Dito sa lugar na ito nagiinuman. Natatakot na sila mag-inom dito dahil nga lagi may nagpapakita dyan sa kubong yan eh. Ano ba yung anak niyo? Bali, dalawa yung anak ko tsaka yung barkada. Bali, 4 sila. Talagang nakita nila? Oo, nakikita nga dyan eh. Kaya nga minsan doon na nag-iinom doon sa terrace namin eh. Ayaw na dito. Yung panapanong yun. Kaya siguro, kasi dito sa likod na ito, nakakatakot nga eh. Puro parang mga antique na dyan sa likod. Dyan, mga sinaunang bahay. Ayun. Kasi nga ako, kinakabahan din niya pumunta eh. Parang na tumitindig yung balahibo ko dyan eh. Pag ako yung mga banda, siguro mga alas 6 ng gabi, ganun. Yung lalaking maitim na talagang matatakot ka nga. Kaya ako nga, kinikilabutan din eh. Iba ang naramdaman ko nang nakaupo ako dito sa mismong kubo kung saan nagiinuman ang mga anak ni Tatay Ramon. Hindi normal ang lugar na ito, kaya sobrang nakakapanghilabot. So, ayun lang yung bahay namin eh. So, ito naman, katapat bahay lang namin to. Dito na nga yung nagpapakita eh. Dito nakita nung anak ko yung na dumaan yung malaking lalaki na nakaitim dito. Na bigla na lang, pag tingin nila ng biglang ganyan, biglang na nawala.